What happened, Mom? Ang humahangos na pagtatanong naman ni Norvin. I don't know. Yun lang ang nasabi niya. Isang tili ang namutawi sa labi ni Chanli nang bumalandra sa lamesa na may nakapatong na mga wine glass si Fritz. Tuluyan itong nawalan ng malay pagkatapos. Kung hindi pa dumating ang 2 gwardiya sa resort ay hindi pa ito titigilan ni Jeff. Sa inis at labis na kahihiyan sa naganap na anibersaryong tauna ng resort, ay natitiyak niyang trending na naman yun sa newspaper at mga social media sites. Sorry for the inconvenience. Just go back and enjoy the party. Wika ni Chanli sa lahat ng mga guest. Matapos na humupa ang komosyon ay mabilis na binalingan niya ng pansin ng dating asawa na nagpupunas na ng dumudugong labi. Halika, mag-usap tayo sa loob. Deklara ni Chanli na agad hinawakan ng kamay ni Jeff. Siguraduhin mong usap lang yan. Baka kung anong gawin mo sa jowa ko ha? Pahabol naman ni Maxine na tumatawa. Shit, shut up Max. Banta naman ni Jeff. Para namang sasakit ang ulo ni Chanli sa mga naririnig. Kaya upang bitawan na niya ang kamay ni Jeff, tuloy-tuloy na siyang naglakad. Wala siyang pakialam kung susunod ito o hindi. Bahala na ito sa buhay niya. Ganun naman ito lagi. Sa conference hall na lang pinili ni Chanli na kausapin si Jeff. Kita niyang tuluyang isinarado nitong pinto. Ikaw, bakit mo naman sinuntok si Mr. Boston? Tukoy ng babae kay Fritz. Hindi naman nakapagsalita si Jeff. Nakatitig lang naman ang chinito nitong mga mata sa mukha niya. Kaya upang iiwas ni Chanli ang tingin rito, naiilang siya kung gaano siya nito pakatitigan ng mga sandaling yon. Kailangan ko pa bang sabihin ang dahilan? Walang kaano-ano'y sabi ni Jeff na tuluyang naupo sa lounge chair na naroon. Oo naman. Look, kliyente ko lang naman ang sinuntok mo. I mean, ang binugbog mo. Hindi mapigilang magtaas ng tinig si Chanli. Kitang-kita niya ang paggalawan ng panga ng lalaki. Kapag nasa ganoon itong ayos ay may tumatakbo sa isipan itong hindi ka nais-nais. Are you sure na client lang ba talaga ang tingin niya sa'yo? My gosh, yes, dahil yun ang totoo. Inis na niyang sabi. Hindi niya rin mapigilang umikot ang mata niya dahil halos hindi siya makapaniwala sa nasabi ng lalaki. Pero siya ba? Yun din bang tingin niya? Sumbat ni Jeff kaya upang pamulahan na ng mukha si Chanli. Bakit? Ikaw nga dyan, game na game ka makipaghalikan sa iba. Bakit ako hindi pwede? Hindi maintindihan ni Chanli kung bakit yun ang sinabi niya. Napakagatlabi pa siya pagkatapos. Dahil sa tingin niya ay nagtutunog selos ang tono ng tinig na lumabas sa bibig niya. Gaga ka, baka kung ano na namang isipin ng ex mo. Pinagagalitan niya ang sarili sa isip. Saka masyado kang overreacting, Jeff. Yun ang naisipan niyang idagdag. Hindi ako OA. I'm just stating the fact. Alam ko kung ano ang galawan ng mga kapwa ko lalaki. Pilit pa ni Jeff. Tuluyan na itong tumayo at nag-umpisang maglakad sa direksyon niya. Kaya upang tuluyang kabahan naman si Chanli. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Exaggerated na pakli niya. Ngunit hindi nakinig si Jeff. Dahil dire-diretso lang ito. Kitang-kita niyang napakagwapo nitong ngiti na nakakapagpatunaw sa puso niya dati. Tuluyan siyang napapaatras. Hanggang sa naramdaman na lamang niya sa likuran niya ang matigas na pader. What are you doing? Nagkabuhol-buhol na ang mga salitang nanula sa labi ni Chanli. Maging ang pag-iisip niya hindi na makapag-isip ng maayos. Tuluyang ipinikit ni Chanli ang mata nang umpisahang ibaba ni Jeff ang muka. Nahigit na rin niya ang hininga sa labis na kaba ng mga sandaling yon. Hindi ko alam na nagsiselos ka pa rin pala hanggang ngayon. That's a good sign na may nararamdaman ka pa rin sa akin. Naaliw na bulong ni Jeff sa may punong tenga ng babae. Nakatitig lang naman si Chanli rito. Bumukas sara ang bibig nito na tila may gustong sabihin. Pero nanatiling wala itong masabi. Maya-maya ay narinig na lang ni Jeff ang pagtunog ng smartphone niya sa loob ng bulsa ng kanyang slacks. Tuluyan na siyang lumayo rito. Excuse me, I will take this call first. Kasabay niyon ang paglayo ng binata. Nang tumalikod na nga si Jeff ay tuluyan ng nakahinga ng maluwag si Chanli. Hindi niya maintindihan. May chance na siya para makalayo sa lalaki. Ngunit heto siya tila hinihintay pang nabiti nilang halikan. Na, hindi ko inaasam na halikan mo ko. Buwisit niyang anas. Talaga Han? You're waiting for me to kiss you? Tukso naman kapag daka ni Jeff. Dahil doon ay lalong namula si Chanli. Hindi dahil sa may nararamdaman siya rito, kundi dahil sa kahihiyan na rin. Paano ba naman hindi niya napansin na tapos na itong makipag-usap? No, nagkakamali ka ng intindi.
Assuming mo. Buwelta ni Chanli. She heard him chuckled. Kahit naiinis ay namiss niya rin ang tawa nitong yon. Parang kailan lang na malaya pa niyang nasasaksihan ng lahat ng yon. Sa nag-iisang lalaking minahal niya. What's the matter? Takang tanong ni Jeff. Wala. Sige na, baka hinahanap ka na ng kadate mo. Sabi na lang ni Chanli na tuluyang pumihit patalikod sa lalaki. Ramdam niya ang titig nito sa likuran niya. Ngunit ipinagwalang bahala na lang niya yon. Pasensya na. Ako kasi ang kasama ni Max na pumunta rito. Kaya ako rin na maghahatid sa kanya pa uwi. Actually, anak niya ang tumawag sa akin. Pinapauwi na ang mami niya. Explain ni Jeff rito. Kaya upang tuluyang balingan niya ng tingin ito. Anak? Yes, she's married. But at the same time, Max separated to his husband right now. Dagdag ni Jeff. Oh, I see. Napatango-tango si Chanli. Nakahinga na siya ng maluwag dahil akala niya ay walang relasyon ng mga ito. Ngunit nagkamali na naman pala siya. Teka, iniisip mo bang may relasyon kami? Ano ka ba? We're just best friend. Paliwanag ni Jeff. Oo naman. Best friend nga pala kayo na kailanman hindi mo nababanggit sa akin noong nagpakasal tayo. Yun nga eh. Hindi naman kailangan. Dahil sa mga panahon na yun ay nasa stage siya sa pag-build sa family niya. Habang tayo nag-uumpisa pa lamang naman. Nakakalungkot nga lang na hindi tayo nakaabot man lang sa 1 taong bilang mag-asawa. May panghihinayang sa tinig ni Jeff. Napakurap-kurap si Chanli. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ang alam niya nalagpasan na niya yon dahil na rin sa tagal nang nangyari iyon. Ngunit kapag nababanggit pala yun ay meron pa rin siyang nararamdaman na pinong kirot sa kaibuturan ng puso niya. Sige na, baka maipit kayo sa traffic. Pagtataboy na niya rito. Yeah. Baka magkaiyakan pa tayo rito. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Tumangutango si Jeff at nakaiwas ang tingin. Sa isip ni Chanli ay magkatulad din bang nararamdaman nila? Bumabiyahe na silang dalawa ni Jeff at Maxine sa mga sandaling yon. At katulad ni Chanli ay naipit sila mula sa mabigat na trapiko ng syudad ng Maynila. Next time Max, wag mo nang gagawin yung ginawa mo kanina. Alin? Yung paghalik ko sa'yo? Come on, lagi naman nating ginagawa yun. Bakit ngayon ibinabawal mo na? Dahil ba sa ex-wife mo? Gosh, what into you? Grabe sila. May pakialam pa rin sila sa isa't isa kahit anal ng marriage nyo. Sana all. Pangangantsaw ni Maxine na naghit-hit buga ng hawak nitong sigarilyo. Pinaningkitan naman siya ng tingin ni Jeff na tila hindi natutuwa sa sinabi niya. Chill! Oo na, gagawin ko naman yan. Mahirap nang magalit ang best friend ko. Tinapik-tapik pa ng babae ang pisngi niya. Naiiling naman si Jeff na ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Hindi na nito napansin ang lungkot na dumaan sa mukha ni Maxine. Abala sa pakikipag-usap sa isang kliyente si Jeff ng mga sandaling yon. Nang lapitan siya ng kanyang sekretarya, hawak nito ang cordless phone. Sir, may tawag ho kayo sa kabilang linya. Si Norvin daw ho. Wika nito. Okay, Mr. Ford, bahala na muna sa iyo ang sekretary ko at kakausapin ko lang ang anak ko. Pag-e-excuse ng lalaki sa matanda, tumango naman ito agad. Naglakad na siya palabas sa conference hall at dumiretso na sa kanyang opisina. Nag-alis muna siya ng bara sa lalamunan bago yung tuluyang sagutin. Hello Dad, busy ka ba? Pagtatanong ni Norvin. Hindi naman iho, may sasabihin ka ba? Sagot ni Jeff. Tuluyan itong tumayo at naglakad sa may bintana ng building. Nasa 20th floor sila, kaya kitang-kita nitong nagkukumpulan na naglalakad ng mga tao sa ibaba na nakikipagsapalaran sa hirap ng buhay sa araw-araw. As usual ay napakabigat din ang buhos ng trapiko sa highway. Wala naman Dad, I just want to talk to you. Can I invite you to have vacation in Isla Jawar? Tukoy ni Norvin sa isang sikat na private island sa may northern Luzon. Naririnig niya na yon. May balak na rin naman siyang puntahan kaso wala pa siyang libreng oras para doon. Sure, basta sa'yo anak, pupunta ako. Pagpayag ni Jeff. That's great Dad. Sige na at baka marami ka pang hinaharap na trabaho riyan. Pamamaalam ni Norvin. Pinatay na ni Jeff ang tawag pagkatapos. Tinapunan niya ng pansin ng Rolex wristwatch na suot-suot. May 1 oras pa siya para maisarado ang deal bago niya mapuntahan si Maxine sa pad nito. May mahalaga siyang sasabihin dito bago siya pumunta sa Lasora Island. Nasa private yacht na sila ng pagmamay-ari lang naman niya. Iyon na rin ang pinagkasunduan nilang mag-ama. Napagawi ang tingin niya sa may likuran niya nang magsalita si Chanli.
Malayo ba tayo sa island? Makulit na tanong nito sa kanya. 1 oras pa tayo bago makarating doon. Sagot niya rito na hindi man lang niya tinatapunan ng pansin. Hindi na kasi niya mabilang kung ilang beses na itong nagtanong sa kanya na kapares ng tanong nito ngayon. Gisingin mo na lang ako kung naroon na tayo, pwede? Muling naisatinig ng babae. Tumango na lamang si Jeff. Nang nawala na ito, doon lamang bumaling si Jeff sa direksyon nito. Napabuga ng hangin mula sa bibig si Jeff. Hindi niya inaakala na sasama rin pala si Chanley sa bakasyon na yon. Ang in-expect niya ay ang anak lamang na si Norvin ang makakasama niya. Lalo siyang kinabahan nang maisip niyang susunod din pala sa bakasyon nilang iyon si Maxine, kasama ang anak nito. Lumipas nga ang mabilis na oras. Hindi na niya pinuntahan si Chanley para gisingin dahil naroon na ito. At pinapanood lamang ang pagtigil ng kinalululanan nilang yate. Ako nang magbubuhat sa mga daladala mo. Maginoon naman na pag-agaw ng pansin ni Jeff sa babae. Thank you. Nakangiti namang sabi ni Chanley. Hindi na rin naman mapigilan ng ngitian ni Jeff ito. Para sa kanya ay nakakapanibago ang ganoon sa pagitan nila. Matagal-tagal na ring panahon ng huling mangyari yon. Dati-rati kasi lagi na lamang silang nagbabangayan nito. Ang ganda naman dito. Masiglang saad ni Chanley na tuluyang inalis ang suot na sandals. Hinayaan itong tumapak ang paa sa makinis na puting buhangin. Hindi rin naman naiibang Isla Jawar sa ibang nagagandahan na isla na nakakalat malapit din doon. Ang kaibahan lang hindi pa yun nagagalugaran ng ibang turista. Dahil pagmamay-ari lang naman yun ang malapit na kaibigan ng pamilyang Premiro. Kalat ang mga puno ng niyog sa may gilid ng baybayin. Napadako din ang pansin nila sa man-made na burol, kung saan mula sa pinakaitaas ay naroon ng isang bahay bakasyonan, na eksklusibo lamang sa mga kaibigan ng pamilya na nagmamay-ari. Magandang umaga ho. Kayo ho ba ang mag-asawang siya na itinawag ni Senyorito Nico? Halina po kayo at nakapaghain na po kami ng tanghalian nyo. Ani ng matandang babae na halos puti na ang buhok. Hindi ito katangkaran at may balingkinitan na katawan. Ang balat nito'y tila sunog marahil dala ng kalimitan nitong paglabas-labas. Nakakapagtakang kahit may edad na ay maliksi pa rin itong kumilos. Naku po, hindi ho kami mag-asawa. Ang totoo'y hiwalay na po kami. Pagtatama ni Chanley sa sinabi ng matandang babae. Hindi naman nagkomento ito. Bagkus ay bit-bit na nito lahat ng gamit ni Chanley. Habang si Jeff naman ay umiling lang. Halos umabot din sila sa 5 minuto sa pag-akyat. Parehas na tagaktak ang pawis ng dalawa. Grabe, mukhang kailangan kong maligo ulit. Natatawang sabi ni Jeff na pinupunasan ng pawis sa noo. Sinabi mo pa, mabuti nga yan at nang makapagpapawis ka. Tingnan mo, nanaba ka na dahil sa kawalan mo ng exercise. Biro naman ni Chanley. Nanaba? Bawiin mo nga sinabi mo. Kita mong tigas-tigas nga ng muscles ko. Sabi nito, ipinakita sa babae ang braso. Iiling-iling naman si Chanley. Hindi pa rin nakukumbinsi. Ganon? Tingnan nyo nga manang, may abs naman ako. Pagyayabang ni Jeff na itinaas na ang polo. Kauna pang tumambad ang tiyan ng lalaki. Hey, mahiya ka naman kay auntie. Saway ni Chanley na hinawakan pang laylayan pababa ng polo nito. Naku, tama na nga yan. Ako bang pinagluloko nyo? Kumain na nga lang kayo at baka gutom na kayong parehas. Masarap ang inihanda ko dahil yun ang nirequest ni Norvin na ipakain ko sa inyo. May ningning sa mga mata ng matandang babae na tila natutuwa sa pagkukulitan nila. Hindi na nga sila pumalag dahil nang makarating nga sila sa komedor ay agad na naghuhugas sa planggana na naroon ang dalawa. Ang sasarap naman ng mga tumana, papuri ni Chanley. Salamat anak. Sige na, umpisahan nyo ng kumain at nang makapag-umpisa na kayong pumasyal sa may dalampasigan. Ihahatid ko na lang sa silid nyong mga gamit nyo. Paalam ng matandang babae. Tuluyan itong binitbit palabas ang tig-isang luggage nila. Nag-umpisa na rin silang kumain ng tahimik. Hanggang ngayon ay may ilangan pa rin silang nararamdaman sa bawat isa. Halos paubos na sila sa kinakain nila nang muling pumasok ang matandang babae. Siya nga pala, tawagin nyo na lang akong Mang Ekang. May kasama rin pala ako rito, si Epong ang asawa ko. Kasama naman namin ang 5 taong gulang kong apo. Mamaya ipapakilala ko sila sa inyong dalawa. Ang nag-iisa naming anak na si Amelia ay nasa Maynila at nagtatrabaho roon bilang nurse. Pagpapakilala nito sa sarili. Matanong ko manang, anong oras nga pala darating ang may-ari ng isla at ng anak namin na si Norvin? Pagtatanong naman ni Jeff na naguhugas na rin ang kamay sa palanggana. Ha? Naku,
Hindi ba sinabi ni Norvin sa inyo na hindi siya makakarating? Ang may-ari naman ay nasa States din at matagal pa ang bakasyon. Gulat na sabi nito. Muntik nang maibugan ni Chanli ang iniinom na sabaw ng buko dahil sa narinig. Nang bumaling ang pansin niya sa dating asawa ay maging ito man ay halatang walang kaidi-idiya sa nangyayari. Palakad-lakad lang si Chanli sa dalampasigan. Habang nakadikit sa mga tenga niya ang iPhone niya, panay contact niya sa anak na si Norvin. Kung ano ang dahilan nito bakit hindi ito makakapunta. My gosh, Vin! Answer my call! Marahas na anas niya mula sa kabilang linya. Halos iisang linya na rin ang kilay niya. Dumako ang pansin niya kay Jeff. Napaahon na rin mula sa paglunoy nito sa dagat. Kitang-kita niya ang perpektong abs nito. Nakasuot na lang kasi ito ng swim trunks. Halos tumutulo pa ang tubig sa buhok nitong paalon-alon. Ipinilig na lang ni Chanli ang ulo dahil sa kakaibang nararamdaman sa mga sandaling yon, habang tinititigan niya sa pag-ahon si Jeff. Isa lang naman ito sa kakilala niyang lalaki, na habang nadadagdagan ng edad ay lalong gumagandang lalaki. Aminin man niya o hindi, ay isa siya sa mga babaeng nahahatak ng appeal ng dating asawa. Hi, hindi ka pa maliligo? Tanong ni Jeff. Ay, kabuti! Biglang sigaw niya nang marinig niya ang swabing tinig nito. Relax, kanina pa ba ako tumatakbo dyan sa isip mo? Kaya hindi ka aware sa paligid mo? Natatawang sabi ni Jeff. Hindi ang kapal naman para isipin na ikaw pa ang iniisip ko. Deny ni Chanli na tumingin sa ibang direksyon. Bihiro lang, maligo ka na rin para naman masipat-sipat ko na rin ang bathing suit mo. Baka naman laki na rin ang bilbil sa tiyan mo. Pangangantsaw ni Jeff na dinakma ang bewang ng babae. Magtigil ka nga, mamaya na ako maligo. Bilbil ka riyan, sexy ko kaya. Sabi na lang niya, ang totoo ay ayaw niyang maligo habang nasa paligid niya ang dating asawa. Ang awkward kaya nun. Asus, daming arte, sabi ni Jeff. Bigla ang pagbaling nilang dalawa nang marinig nila mula sa di kalayuan ng tinig ni Maxine. Kasama nito ang anak nito. Agad iniiwas ni Chanli ang mukha nang makita niyang kinarga nito ang bata. At kumawit naman sa braso nito si Maxine. Naku, nagsama pa ng iba. Kala ko ba bakasyon namin to ng anak namin? Inis na bulong ni Chanli. Wala na siyang nasabi pa nang mag-alis na nga ng beach robe si Maxine. At makita niyang parang modelo ang katawan ng babae. Kahit paano ay nakapag-research din naman si Chanli ng tungkol sa babae. Dati itong model sa Italy. Kinasal may 10 taon na rin ang nakararaan. Recently lang ang paghihiwalay ng asawa nito. Lalo siyang na out of place nang sabay-sabay na nagpunta sa dagat ang tatlo na para bang isang buong pamilya. Sa labis na emosyon ay tuluyan na siyang umalis nang walang paalam.